pangalan ng mga leader guro sa ilalim ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT, kami po ay bumabati sa lahat ng mga guro ng makabuluhang pagdiriwang ng World Teachers Day. Anuman ang panahon, anuman ang kalagayan, na ipamalas ng mga guro ang kanilang kahalagahan sa lipunan sa pamamagitan ng patuloy na pagtataguyod sa edukasyon ng ating mga mag-aaral. Ang pandemya ay isang pangyayari na sumubok sa mga kaguruan kung ano ang kaya pa nilang isagawa at isakripisyo sa kabila ng mga pagbabago, sa kabila ng mga kakulangan, sa kabila ng pagod at sakit ng ulo sa patuloy na paghahanda sa bagong kabanata na kung tawagin ay New Normal. Ipinamalas ng ating kaguruan ang kanilang hindi nagmamaliw na ningas at alab ng pagtupad sa kanilang tungkulin, bagamat hindi ito naging madali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga tao at mga namumuno na minamaliit ang kakayahan at kahalagahan ng mga guro. May mga bumabatikos at sinasabing walang ginagawa at patuloy lamang na pinasusweldo ang mga guro sa panahong ito. Mismong ang sarili nating kagawaran ay tila naging insensitibo sa mga hinaing at pangangailangan ng mga guro matapos ipahayag na walang pondo at hindi sasagutin ang mga gurong mahahawa sa COVID-19 sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Idagdag pa rito ang pagbibingi-bingihan ng DepEd sa ating mga suhestyon at rekomendasyon. Sa halip ay ang pagliligaw sa taong bayan sa totoong kalagayan ng mga guro at ng edukasyon sa ating bansa. Ang ating panawagan sa pagdiriwang ng World Teachers Day, protect our teachers, they are frontliners too. Ang hindi pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga guro ng bayan ay katumbas na rin ng pagkabigo na maisulong ang makabuluhang edukasyon sa ating bansa. Let us assert our rights. Mabuhay ang mga guro ng bayan! Itigil na ang kriminal na pagmamanipula sa ating mga batas. Usigi na at papanagutin ang mga ahensyang humahadlang at nagpapabaya sa tungkuling ipatupad ang mga probisyon ng Republic Act 4670 o ng Magna Carta for Public School Teachers. Ang dalawang panawagang ito ang pinakabuhod ng isang makabuluhang paggunita sa pandaigdigang araw ng mga guro tuwing Oktubre 5. Bakit nga po ba hindi? Lampas 5 dekada o mahigit kalahating siglo at 4 na taon na po ang ILO, UNESCO recommendations concerning the status of teachers. Mula nang ito ay pagtibayin at lagdaan ng may 178 mga delegado sa isang komperensya o Special Governmental Conference na ginanap sa Paris, Pransya noong Oktubre 5, 1966. Gayon din po kahaba ang panahon mula nang maisabatas ang Republic Act 4670 o Magna Carta for Public School Teachers alinsunod sa nabanggit na mga rekomendasyon. Pero sa halip mapabuti ay lalo pang lumala ang kalagayan ng ating mga
900,000 o halos 1,000,000 mga guro at ang estado ng propesyon ng pagtuturo dito sa ating bansa. Ito ay dahil na rin sa malaunang kapabayaan ng Department of Education, ang ahensyang itinalaga ng Section 30 at 31 ng nasabing special law sa tungkulin nitong ipatupad at pondohan ang may 34 na mga probisyon na naturang batas. At hindi lang po nagpabaya, kundi kinatulong pa po ng kagawaran ang iba pang mga ahensya. Kung di man nagpagamit siya sa mga ito para manipulahin ang ating mga batas at gawing malabnaw, nakalilito at katawa-tawa ang dati ng malinaw, tiyak at napagpasyahan ng matuwid ng mga hukuman na mga probisyon ng ating Magna Carta. At dahil po dito, hindi nakaabot sa halos 1,000,000 nating mga guro ang bilyong-bilyong budget na inilalaan sa General Appropriation Act taon-taon at mga local school boards para sa kanila. Nakalulungkot isipin, pero hindi po dapat ipagtaka kung bakit parang sinadyang itaon at isabay pa ang pagbubukas ng klase sa makabuluhang pagdiriwang o paggunita ng World Teachers Day. Nais ba ng departamento na tabunan at tuluyang ibaon sa limot ang mahigit kalahating siglo ng pagtalikod sa sinumpaang tungkulin nito sa international community at sa halos 1,000,000 mga guro sa bansa ng hungkab na pagmamalaki na handang-handa na tayong lahat sa pagbubukas ng klase? O nais lang ba nitong iduyan tayong muli at ipaghele-hele sa malambing na pagdakilang my teachers, my hero, at wag nang marinig ang malakas na sinisigaw ng mga guro, my teacher, my hero, kanya-kanyang biling swero, lingap ng gobyerno, near zero. Isang mapagmasid, isang mapagbantay, at makabuluhang pandaigdigang araw ng mga guro sa ating lahat. Mabuhay ang mga gurong Pilipino! Salamat sa pagbabahagi ng karunungan. Salamat sa pagbabahagi ng ako ay maraming matutuhan. Sa pagsasakripisyo, sa pag-una sa akin, ng higit sa iyong sarili, nang ako ay matuto. Binalikan ko ang mga larawan ng elementarya, ng high school at ng kolehiyo. Naalala ko ang masasayang alaala mga tawanan kasama ang aking mga guro. Ngunit nalungkot din ako sapagkat ang iba sa kanila ay sa larawan ko na lang makikita o hindi mawawala sa akin. Ang kanilang mga ambag, ang mga salita nila na nagbigay liwanag sa panahon na ako ay naguguluhan. Sa panahon na nito at wala akong tatakbuhan ay nariyan sila. Salamat sa mga minamahal kong guro. Taos-pusong pasasalamat at pagpupugay sa lahat ng mga guro, naging guro, kasamang guro. Wala ako sa aking kinatatayuan kung walang tulad ninyo na gumabay at naniwala sa aking mga kakayahan. Kulang ang mga salita upang magbahagi at ipaalala na kayo ang dahilan kung bakit ako ay nasa aking kinatatayuan. Salamat sa iyong dedikasyon, sa pagbibigay ng iyong buong sarili, sa sinumpaan mong tungkulin sa iyong bansang kinabibilangan. Salamat sa pagmamahal sa bansang Pilipinas. Narito ka upang magbigay ng kaalaman at magbahagi ng karunungan sa lahat ng mga kabataan.
Saludo ako sapagkat di matatawaran ang pagpanikmon ng mga bundok, pagtawid mo ng mga ilog, pagbibilang mo ng mga kapapilan, upang masigurado na ang lahat ay mabibigyan at ang lahat ay merong matututuhan sa panahon na ito at nalilito ang bawat isa. Salamat sa iyo. Kahit na meron tayong pandemyang kinakaharap ang inaaral mo, ang teknolohiya kahit nahihirapan ka. Sinusuportahan mo ang mga mag-aaral kahit na tila nalilito at nahihirapan ka. Walang ibang gagawa nito kung hindi ikaw. Mabuhay ka. Mabuhay ka sa iyong sinumpaang tungkulin na maglingkod at magbigay kaliwanagan, na maupos na parang kandila upang magbigay ng kaliwanagan. Naigang ehemplo ng kabutihan, mabuhay ka, minamahal na guro. Mabuhay ka sapagkat alam mo ang kahalagahan na unahin ng iba at magpasya para sa kapakanan at kabubuti ng bawat isa. Buhay ang mga guro. Mabuhay ka, minamahal kong mom and sir. Mabuhay ka, minamahal kong ama at ina. Salamat sa inyo. Nariyan kayo upang masigurado na ang lahat ay nagbubuko. Sa magandang araw po sa inyong lahat, Happy Teacher's Day po. Nais ko po kayong handugan ng isang awitin. Sana po ay magustuhan ninyo. Sa paralan minsan kami ay namasyal, kasama ko kapwa ko prinsipal. May isang guro nagtuturo na may tuwa, mga bata ay masayang masaya. Pagkasilip mo sa bintana, maririnig mga bata umawit. Himig na inawit nila ay kay tamis at ikaw ay tuwing umaga ay makikitang naglalakad, tangan niya ay bag na kay bigat. Pagsapit nitong hapon, siya'y mapapansin sa mga bata nakatingin. Sa kanyang pag-uwi, parang naririnig mga batang umawit. Himig na inawit nila ay kay tamis at siya ay maakit. Kahit pagod na ang katawan at isip, mayroon pa ring ngiti sa labi. Kaya marapat lang na siya'y masabi, itong guro'y tunay na bayani. Palagi niyang hanap-hanap, batang murang isip sa puso niya'y napalapit. Sila pa rin ang nagbibigay ng lakas at pag-ibig, kaya siya'y nananabig. La la la, la la la, la la la, mayroon pa rin ngiti sa labi. La la la, la la
Palagi niyang hanap-hanap, batang walang isip sa puso niya'y napalapit. Sila pa rin ang nagbibigay ng lakas at pag-ibig, kaya siya'y nananabik. Maraming salamat po. Happy Teacher's Day. Una sa lahat ay ang aking pagbati. Happy Teacher's Day sa lahat ng mga guro sa buong mundo. 10 ng mga retiradong kagaya ko. Retirado man kami sa serbisyo, teacher pa rin kami. Once a teacher, always a teacher, ika nga. Kalakip ng pagbating ito ay isang tulang handog ko sa inyo. Ang guro. Ang guro, itinadhanang ulirang magulang, sadyang maraming anak di galing sa sinapupunan. Mga bagay na di alam, likas niyang malalaman, tunay na takbo ng buhay sa mag-aaral matututunan. Ang guro, ambisyong hindi lahat ay pinagbigyan. Maraming nakatapos, subalit hindi makayanan. Matyagang pagtuturo, kulang-kulang na sweldo. Buti pa mag-OFW, kita ay 50 beses, doble sa piso. Ang guro, maraming hindi natatanggap na benepisyo. Sila kasi ang pinakamaraming empleyado ng gobyerno. Kadahilan ng sadyang ayaw intindihin at unawain. Pinakamalaking departamento, pinakamataas sa savings. Ang guro, sige pa rin, handang magtiis, handang magsakripisyo. Sa pagtuturo, nasa unahan, hindi alintana ang COVID-19. Nakakalitong rekomendasyon, pabago-bagong direksyon. Sa isip at salita, may awa, ngunit kulang na kulang sa gawa. Ang guro, 5 ng Oktubre, tinaguriang World Teacher's Day. Itinaon ang pagbubukas klase. COVID-19, nalagpasan na ba? Hindi bali ang selebrasyon. Pagtuturo, paano kaya uunahin? Sa mga guro, ibubunton kahandaan ng panibagong panahon. Ang guro ay magulang, ang mga magulang ay mga guro na rin. Ang kaibahan, hindi lahat ng magulang nakapagtapos na guro. Kaya't sa halip na magbangayan, magkaagapay at magtunan. Hanggang dito, ating susubaybayan kwento ng gurong tinagurian. Itaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga guro. May karugtong. Once again, to one and all, Happy Teacher's Day! Hindi ka sapat. Isa kang guro at napakababa ng tingin ng ilan sa'yo. Tumutugma nga ito sa pasahod sa'yo ng gobyerno. Teka lang, mali. Isa kang guro at napakataas ng tingin ng nakararami sa'yo at dapat lang na tumugma ito sa sweldo mo.
Hindi matatapos ang leksyon mo sa isang ballpen o chalk na kapiraso. Tunay nga na umaalingaw ang mga pangaral mong wala sa libro. Nakakamangha na hanggang kung saan ang dapat na talakayan lang sa apat na sulok ng kwarto, kahit ang silid-aralan ay naging tahanan dahil sa iyo. Hindi ka lang guro, isa kang magiting na guro. Minsan pa nga, ay susubukan kong manahimik sa gitna ng klase, ngunit magaling ka. Alam mo, masama ang timpla ng aking kape. Gumagawa ka ng paraan para lang lahat ng samang ng loob ko ay masabi. Hindi ka lang guro, isa kang handang makinig na tenga sa hinaing ng mundo. Napapabilib mo ko na sa tuwing may maglalakas loob na mampastos at sumagot ng pabalang, nakukuha mo pa rin manatili at kumalma lang. Paborito kong parte ay mga sandaling babarahin mo sila sa pinaka-professional mong diskarte, ang katiting na respeto mula sa kanila, at kalmado mong pananalita kahit na ang nagpapanatili sa akin ng mataas ko sa iyong pagtingala. Dahil hindi ka lang guro, napakaangas mong makontrol ang damdamin mong nagsisilakbo. Napagtanto ko minsan, pangalawang tahanan mo rin kaya ang paaralan o isa na namang pabigat sa iyong kalooban. Alam ko, kita ko sa iyo ang katatagan, ngunit tao ka rin na bumibigay paminsan-minsan. Ang mga halakhak mong tinatakpan ng mga luhang katatapos lang, at mga irap mong lambot ng kalooban talaga ang nais iparamdam. Alam ko, sadya lang na kailangan indahin para maging ehemplo sa karamihan, lalo na sa mga estudyante mong tinuring ng anak-anakan. Hindi ka lang guro, isa kang matatag na pader na hindi ubuho. Madalas ang muni ko, sana marinig din ang hinaing niya. Maskip sa dibdib ang mga pigil na hikbi, lalo na ang umiyak sa lipunan na tingin sa iyo ay multi. Isang araw, sana kahit isang araw lang na sa dinami-dami ng mga naturo mo, matutunan sana ng mundo ang tunay na halaga mo dahil hindi ka sapat. Higit ka pa sa sapat. Maligayang araw, mga guro. Guro, tunay kang dakila, hindi lamang sa salita, kundi pati sa gawa. Anuman ang sa balikat na sa iyo ay ihain, ito'y buong pusong tatanggapin. Sa lumalaganap na pagkakataon, ikaw ay tumutugon. Mga pagbabago, iyong sinusuong, pinilit sumagwan ayon sa panahon. Kahit sa sarili, pilit hindi nilingon, nakalimutan na ba nila, ikaw ay tao rin. Kalinga at pagtugon ang iyong hiling. Mga karapatan mo sana ay pansinin, sapagkat buhay mo'y alay sa bayan natin. Ikaw na ang bumalikat sa ilang kakulangan, ikaw rin ang nagbata sa ilang mga bintang. Dignidad pilit sinisira ng ilang tila mangmang, impit na luha mo tiyak, ikinahon sa sisidlan. Ngayon ibangon mo ang iyong dignidad, mga karapatan mo, isigaw sa mundo. Ako'y isang dakilang guro, naglilingkod ng buong puso. Tumindig ka, paglaban ang karapatan. Tumindig ka, pagtanggol ang karapatan. Tumindig ka,
bakal paun sa utang. Tumindig ka, paglaban ang karapatan. Tumindig ka, ipagtanggol ang karapatan. Daang taon na ang nakalilipan, ilang basyo na ang nagdaan. Kulang pa rin ang sweldo ni Juan, wala pa rin sariling lupa si Juan, wala pa rin masilungan si Juan, susok pa rin sa kahirapan. Tumindig ka, paglaban mo si Juan. Tumindig ka, paglaban. Tumindig ka, pagtanggol mo si Juan. Tumindig ka, pagtanggol. Tumindig ka, paglaban mo si Juan. Tumindig ka, pagtanggol mo si Juan. Si Maria,
Thank